So, when we say self-sacrifice, it involves giving up your own desires or needs to help others or support something bigger than yourself. According to Mr. Sherwin Wallace, self-sacrifice for him is putting yourself into a situation that have a good heart in the future and give me a lesson why I put myself in this kind of doing. Also, don't mind the other opinions about you. Let them be. All those bad opinions make me an inspiration that I don't want myself to be a loser. I want to be a football someday. No matter what happens, I invite myself to the better version of me. We all know Filipinos always go out of their way to extend help to their friends, families, and loved ones. They wish for and better lives for their loved ones, and won't even go to the extent of working abroad, hundreds of miles away from their families to earn more money and save up for them. For example, I will be present a video about OFW. Na gagawin mo sa buhay mo dahil kailangan mong pumangibang bansa para sa pamilya mo. Sobrang mahirap mawalay sa pamilya mo, lalo na't bawat minuto, bawat oras, bawat araw at bawat taon na hindi mo sila kapiling. Lahat ay titiisin para mabigyan lang sila ng buhay na masagana. Kahit ang kapalit nito ay ilang taon na mawalay sa kanila. Mahirap talagang maging OFW dahil lahat ng okasyon sa buhay mo ay hindi mo sila makakasama. Graduation, birthday, Pasko, bagong taon at marami pang iba. Mag-isa mo itong haharapin. Yes, mag-isa. Homesickness ang isa sa pinakamatindi mong kalaban na kapag nadala ka, talo ka. Kailangan may lakas ng loob ka na harapin ang lahat ng pagsubok na mag-isa ka dahil bukod tanging sarili mo lang ang aasahan mo at tutulong sa'yo. Bayaning maituturing ng bayan, pero bayani nga ba talaga? Nakakalungkot man isipin pero yan ang totoong realidad. Kapag naging OFW ka, marami kang matututunan. Matututo ka dito na maging malakas. Malakas na harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. Matututo ka din dito kung papaano magdesisyon sa sarili mong mga paa. Matututunan mo din makisalamuha sa iba't ibang klase at ugali ng tao. Magiging sinungaling ka rin. Dahil kahit malungkot ka at may hindi magandang nangyayari sa'yo, kailangan mong sabihin sa pamilya mo na okay ka lang para hindi na sila mag-alala pa. Kapag OFW ka na, pumili ka ng mga kaibigan mo na tutulungan ka na maging isang mabuting tao. Mahirap magtiwala pero kailangan mong subukan. Dahil mahirap mag-isa, lalo na't hindi mo alam ang kahihinatnan mo sa bansang iyong pupuntahan. Bukod sa kaibigan, lagi mong tandaan na nariyan ng Diyos para gabayan ka sa lahat. Overseas Filipino workers sacrifice a lot. That's why they are known as modern day Filipino heroes. There are also times when the elders among the family give up their school to work abroad and to provide the financial of the family and also the education of their siblings. Sinabi niya na bigyan daw kita ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng nangyayari sa'yo ngayon. Hindi man maganda ang nangyayari sa'yo ngayon, pero ang sabi niya, kasama mo daw siya sa laban na yan. Kaya walang dahilan para sumuko ka dahil lahat ng paghihirap mo ay magbubunga sa'yo at sa pamilya mo. May mga dahilan para maging malungkot, pero mas maraming dahilan para lumaban ka. Kaya tuloy lang ang laban, kabayan. Kayang-kaya mo yan. OFW ka eh. Alam mo, sa buhay, kailangan magkaroon ka ng plano. Plano kung paano ka magiging matagumpay o lalago bilang isang tao. May mga planong magtatagumpay ka, may mga planong hindi sasang-ayon sa'yo.